discussion. Irony. Okay, so tayo last time, we already discussed si isocoric process po natin, no? So we are all goods or in all clear naman po when it comes to isocoric process. May tanong ka po tayo dun sa ating constant volume or isocoric process which we have discussed last Tuesday po. Tuesday ka kayo. Question po on that one? Yan, mukha namang wala. So right now, we are going to have the isobaric process. So pag sinabi po nating isobaric, the term isobaric comes from the Greek term iso and baros. No. So the term iso, which means equal, and baros, which means pressure. Therefore, isobaric is having equal pressures po. No, so the system have equal pressure. So paano po nangyayari yon? So babalik lang po tayo dun sa ating piston cylinder arrangement. With our piston cylinder one moment po. Ayan, kamusta naman kayo? Nag-check ako ng inyong papel. No, parang so far ang mataas ang score na naalala ko ay si Mavis. No, maghusay si Mavis. Then the rest naman, maganda, may sagot, may solution, may alam paano ang flow. No, nagkakamali lang doon sa conversion, nagkakamali lang doon sa units. Yes, Darlene. Sir, nagbigay po kayo ng partial points? Yes po, nagbigay po ako ng partial points po. Gusto nyo ga next exam damihan natin ng partial po? Sige, lalagyan natin ng exam ng partial derivative dahil ni-request po ni na Darlene, no? Huy! Salaga yun. Partial points eh. Points ga, sorry. Aray ko. Galing pa ako sa labas ng GCH. Dali-dali ako. Hindi ko rin nakuha yung kukuhanin ko. Aray ko. Kung naman po ang direction nito ay pupunta doon, ay di opposite naman po ang direction. Ayan. So, sa isobaric process natin, dagdag lang tayo ng page. Ayan. Siguro one problem na lang ulit tayo. Dahil... So, for example, meron ulit tayong piston cylinder arrangement po. So, nung nakaraan, yung ating pong piston cylinder arrangement, yung ating kay constant volume, dahil constant volume nga po siya, minimake sure natin nung nakaraan sa isocoric process na walang magbabago, walang mag-expand or hindi gagalaw itong ating piston sa ating piston cylinder arrangement. So, meron tayong air inside, then meron tayong piston cylinder arrangement. Pag isobaric po, no, pag isobaric, dapat constant pressure. Pananatiliin natin yung pressure inside the cylinder that is equal or constant all throughout. So, si isobaric po, dapat ay constant or si pressure dapat ay constant all throughout the process. Ibig sabihin, kahit magdagdag tayo dito ng heat, magdagdag tayo ng heat, dapat mapanatili natin na si pressure ay equal. Pero paano natin mapapanatili na si pressure ay equal? Kapag isobaric, inaalaw na po natin na mag-move yung ating pong piston. Pwede na siyang tumaas or pwedeng bumaba as long as the pressure inside the cylinder will remain constant. Yun yung tinatawag nating isobaric. Ibig sabihin, ito ngayon ay gumagalaw na po. Tumataas, bumababa para mapanatili po na ang pressure natin dito ay constant. No? So, for example, naglagay tayo dito ng fire. Ibig sabihin, may dinagdag tayong heat. Si heat natin,
some of that heat or a part of that heat will be converted into kinetic energy, which will increase the internal energy of the system. And some of the other parts ay pupunta dito sa gilid that will serve as what we called as our work. At ang work na yun ang magkokos para dito sa ating piston to move upward or downward. So, si Q natin ay nahati into delta U plus yung ating work non-flow na nag-cause para umangat or bumaba. Ngayon, dahil nga nag-add tayo ng energy dito, ibig sabihin, kapag hindi ito gumalaw, tataas yung pressure. Pero pag gumalaw to, mananatili yung pressure kasi nag-expand din or nagdagdag tayo ng ating area or ng ating volume. Ibig sabihin, pagdating natin sa PV diagram, then that angle also represents meron din alright. So, for our PV diagram po, PV diagram. Ibig sabihin, anong sabi natin? The pressure remains constant. Ibig sabihin, kung ito po si P1 natin, dapat all throughout the process, siya po ay constant. No? Pero kung mapapansin nyo, kung atin pong babakatin yan, ito po yung ating V1 naman, and this is our V2. Kung mapapansin nyo, there is a change from V1 to V2. No? Para mapanatili natin yung constant pressure, nagkaroon tayo ngayon ng change sa volume. At yung area po sa ilalim ng ating linear graph na yan, yun po yung tinatawag natin as work non-flow. Which work non-flow is also equal po kay work non-flow. Balik lang tayo dito sa taas na to. Is simply Q minus our delta U. No. So, that is for our isobaric process. So, the work done, since the pressure is constant, the boundary of the work is given by work is equal to pressure multiplied to the change in volume. Aside from this one po, pwede rin po nating i-denote as differentiation and integration po or differential form. Yung ating pong pressure, yung ating work is also equal to pressure multiply sa ating change in volume. Or simply, kapag po in-expand natin, pressure multiply to V2 minus our V1. And this is also our work po. So, here, for the first law, applying the first law of thermodynamics, katulad nung sinabi ni Sir, where our heat is equal to delta U plus work, and work is simply heat minus our change in internal energy. For the reversibility, kapag po slow yung process natin, then it is, ano ba naman? If the process occurs very slowly, maintaining quasi-equilibrium, it is considered reversible isobaric. Pero kapag po siya naman ay nag-expand bigla or biglang nag-compress biglaan, then that is irreversible naman po. No, and the enthalpy is equal daw po kay QP. Bakit po? The constant pressure, the heat transfer is equal to the change of enthalpy of the system. Kasi ang ating change of enthalpy, kung ating babalikan, change of enthalpy is simply equal to, ayan, change in enthalpy po natin ay yung ating MCP T2 minus T1. At kung papansinin natin, under the constant pressure process, let's try to erase. Nasaan yung? Na-erase pa kaya ito? Yan, na-erase pa. Fine naman po.
Dito, si enthalpy at si heat, they have the same formula because they are equal po. No? Alright. So, again, kapag po isobaric, we are talking about constant pressure process. Question so far? Question po? Okay. So, paano po natin ulit gagamitin yung ating 7 generals? So, linisin lang ulit natin para magamit natin ang 7 generals. Okay. For our 7 generals, pag ang pinag-uusapan natin ay constant pressure process, so syempre ang i-highlight natin ay yung ating constant pressure. So, constant pressure. So, yan po yung ating constant pressure. For example, hinanap sa atin ang work non-flow. Therefore, our formula for work non-flow ay yung pagtatagpuan po nilang dalawa. Saan sila nagtagpo? Ayun, ang pinagtagpuan. So, ang formula natin for work non-flow having a constant pressure process is simply pressure multiply to velocity 2 minus velocity 1. Or pwede rin po, no, ang ating Q minus delta U. Huwag kakalimutan yan. Okay? So, pag heat naman, o di ito po ang formula. Pag change in enthalpy, so this one, pag change in entropy, so yun lang po ang katapatan po niya. Gets po kung paano gamitin ang 7 generals natin? Ayun. So, paano naman po pag steady flow work? Si steady flow work po natin may formula po tayo for steady flow work, no? So, si steady flow work, from the term na steady flow, therefore, ang nag-change po dito ay si pressure. So, integral ng negative V dP or simply V P2 minus P1. Kaso, P2 and P1 are equal at constant pressure process. Therefore, the value po at work steady flow ng ating constant pressure process ay equal to ano yun? Ba't may sulat? Ano yan? Ay equal to 0. So, yung omega po ay 0 yan. Ha? Hapon. Minsan dahil sa perp po, kaya hindi. Kaya po hindi na ako sumama kanina po. Simula alas 11, sunod-sunod na po. Sana all. Sasamgip kami, mama. Joke lang. Joke lang po. Nahili lang. Okay. So, that is our how we gonna use our 7 generals. So, for us to better appreciate po, let's try solving problem number 1. Ayan. Sabi po sa ating problem number 1, so a certain gas with our R or ideal gas constant equal to 320 kilojoule or joule in every kilogram Kelvin, and with our proportionality constant K equal to 1.3 undergoes a constant pressure process where the initial temperature is 30 degrees Celsius. If 150 kilojoules are added to 4 kilogram of this gas, determine, una daw yung ating temperature 2, yung change in enthalpy, yung change in internal energy, at yung ating work for non-flow work po. So, given po natin, we have R na equal kay 320 joules in every kilogram Kelvin, yung ating K na equal kay 1.3, no? Then yung T1 natin na equal kay 30 degrees plus 273.15, so we have 303.15. Si Q added daw po na 150 kilojoules at si mass na equal kay 4 kilogram. Also, we should remember that that si V is equal to R all over K minus 1, while CP is equal to K multiply to CV. Tatandaan to ha. Remember this. Kasi gagamitin po sa exam. Pero wag pong mag-aalala. Pagdating naman po sa exam, kayo naman po ay bibigyan ko ng ating 7 generals po. No? Okay po. So please try po for 5 minutes. Then afterwards, let's see kung may kayang mag-solve or isosolve po ni sir.
Alright, so who wants to try po? O, sinong gusto mag-try? Sige nga. Oh, who wants to try? Sabi ko na nga ba eh. Anyone who wants to try? Ah, bilis, may sagot na agad si Irish. Ano, tingnan natin ang chat ni Irish. CV pa lang ang sinolve ni Irish. O sige, let's try solving po. Ito na lang, gawa na lang tayong bago. Para hindi tayo malito. Ma'am Joanne daw po. Okay. So una po sa problem natin, ang hinahanap po sa atin ay the T2 daw po. So T2. Para ma-obtain natin si T2, no? So kailangan natin ng formula na meron pong value ng T2. So balikan po yung ating pong 7 generals. No. So alin po ba tayo dito makakakuha ng T2 sa ating 7 generals? So meron tayo sa heat, sa enthalpy, sa entropy, internal energy, at sa PVT relationship. Ay doon sa ating problem, binigyan na tayo ng value ng heat. No, dahil binigyan na tayo ng value ng heat, therefore pwede natin gamitin si heat so that we could obtain the value of our temperature 2 po. Asa na yung ating sinusulatan? So pwede para makuha natin si T2, so let's use the formula ng heat is equal to M Cp T2 minus our T1. From the given, meron po tayong M. No. Meron din po tayong Q. Pero wala tayong Cp. Hinahanap natin, ang hinahanap po natin ay yung ating T2. Then, given na rin po yung ating T1. So, solving po, we first need to solve our Cp. Ayan, galing naman ni Irish. Tinaray na niya pong isolve yung ating Cp. So, Irish, anong ginamit nating formula? Harvey. Harvey, anong ginamit nating formula po? Parang Harvey. Hindi, sa CP mo na yung binigay mong CP at CB, paano mo nakuha po? Yung CP po, K times CB po. Tapos sa CB naman po makukuha po yung R over K minus 1 po. Okay. So R over K minus 1 at si CP naman po is K times CV. Alright. Given naman to lahat, no? So isa-substitute na lang natin. Anong value natin ng R, Irish? 320 po. 320 ano yun? Kilojoule, joule. 320 joule in every kilogram Kelvin, joule in every kilogram Kelvin po. All over, yung K po natin is equal to 1.3. 1.3 minus 1. So ano daw pong naging sagot, Idol Irish? Sabi ni Irish ay 106 6.67 joules in every kilogram Kelvin. Good job! Dahil good job ka, let us sing a song. And ay pribado, tawal na hawakan. Tama ba yung kanta ni Sir? No. Eh, bakit alam ni Mabis yung kanta? Mabis, why do you know that song? Bawal yan. Bawal yan. I just know the melody. Okay. Have you watched the video? Yeah. Alright. Po, sir. Over ba to? Sir, kaya din daw po kantahin ni Denmark yan. Okay nga, Denmark. Bibigyan natin ng plus 5 sa quiz 2 pag kinanta ni Denmark. Plus 10 with actions. Denmark, ano? Everybody. Kung FTF ko ngayon, nagawa ko na po. Ay, kayo Okay. So, K multiply to CV po. Si Jaisel daw po, sir. Sige, hintayin ko si Jaisel. Sabi mo yan, Darlene, ha? Alright. So, we have K multiply to CB para makuha naman po natin yung CP. C 1.3. Ita-times natin kay Mami Oni.
times natin kay 1.66.67 joule per kilogram. Sorry po, nalilito. Siguro kung may mute ang yun, namumute ka katulad sa TikTok, lagi na ako na-mute sa klase. No? So, ang value daw po, sabi ni Irish ng ating CP is 1386.67 joule per kilogram Kelvin. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba yun? Wala. Wala naman? O, di wala. Hindi, sorry. So, meron na tayong CV, meron na tayong CP. So, we could now solve for our T2. Anong value ng Q natin sa given natin kanina? Sige nga, kayo nga. Anong value ng Q based from the given? Ano pong value ng Q? Yun, 150 joules lang ba or kilojoules? Kilojoules. Yun. So, gawin natin in thousands para maging joule na siya. Times, yung M po natin ay 4 kilograms. So, we have here 4 kilograms. Then, our CP is equal to 1386.67 joules per kilogram Kelvin. Then, we are going to multiply it by our T2 minus yung ating pong T1. Ang T1 po natin daw ay equal kay 303.15 Kelvin. So, 303.15 Kelvin. So, ngayon, kaya na natin isolve si T2. So, 150,000 joules divided by 4 kilogram multiplied by 1386.67 joules in every kilogram Kelvin is equal to T2. Bakit hindi siya sumusulat? Minus 303.15 Kelvin. Alright. Ano pong value ng T2? Sabi ni Irish, ang T2 daw po natin ay equal kay 330.2 Kelvin. Good job! Yan. Burger ka sa akin. Ayan. Congrats, Irish. Good job. We already have our T2. Ano yung sunod nating hinahanap? Ang sunod daw pong hinahanap ay yung ating change in enthalpy. Okay, change in enthalpy. O balik tayo doon sa ating pong form, ating 7 generals. O tingin din sa 7 generals. O Darlene, looking at the 7 generals under constant pressure process, what is the formula for change in enthalpy? Dali na, Darlene. Oh, anong change in enthalpy natin? MCP quantity 2, T2 minus T1. Okay, MCP T2 minus T1. Good job! Burger ka sa akin. Yung ginagago din ng estudyante na is equal to, ala naman, ibalat sa puwet. Sana nag-save. Si Duanog kasi. What if nagbalikan si Duanog at saka si Darlene niya, di ba? Sir, hindi ako. Lagot Sino ba? ka. Sino nga iyo? Sino nga Si doon? Dodge po. Si Jason? Sino nga kay Sir, si Cecil. Ah, si Cecil. Pero mo galit na galit agad si Darlene. Ayaw na ayaw. Sir, gusto mo makita? Alin? Picture nila? May ganap kanina eh. Eto, Nagtawag nice. ng mahal yan. Mamaya, may share mo yan. Tatapusin lang natin to. Ba't kasi nagklase pa? Sana nagkwentuhan na lang, no? So, sabi po ni Darlene, delta, ano kang hinahanap natin? Ano kang hinahanap natin? Change in enthalpy. Change in enthalpy daw po is equal to MCP T2 minus T1. Darlene, may napansin ka ba? Darlene? Sir, nandiyan na lahat.
Oo nga, kung may napansin ka nga. Sa dalawang to, may napansin ka? Parehas po. Yun, parehas po. They are the same. Therefore, si delta H is simply equal to Q na 150 kilojoules. Tapos ang usap. Next, ang hinahanap sa atin is our internal energy. O ano naman pong formula nito ng internal energy, Duanog? O Dwayne, anong formula nito? Internal energy. Anong formula natin? Saan si Dwayne? Pag magre-react, mabilis. Pag sasagot, hindi. Joke lang. Oh, dali. Anong formula na internal energy? Oh, sige si Dodge. Wow, ang galing mo naman, Dodge. Paano mo nalaman yun? Joke lang. Very good, Dodge. Good job. At least alam ni Dodge ang pagbabasa ng ating 7 generals na dapat alam ng lahat. Kasi yun yung gagamitin natin sa exam. Good job, Dodge. Very good. So we have our internal energy is equal to mCV T2 minus T1. M natin 4 kilogram. CV natin is equal to 1066.67 joule per kilogram Kelvin. T2 is equal to 330.2 minus 303.15 Kelvin. No, sinubstitute na lang natin. So, ano pong sagot natin for our internal energy? Oh, Dwayne, ano sagot daw po sa ating internal energy? Ingat, sir, na ulan na sa San Jose. Oh, let's go ahead, Darlene. Ayan, si Dwayne na. Okay, Dwayne. Baka makatampo. Hindi ko po alam ang tama. Pachat niya ako, pare. Oo, pachat ng kaunti. Sorry, hindi ko maintindihan. Sir, ano? Ayun na. Ayun na. So, meron tayong 115,413.694 joules po. That is our internal energy. Then, ano na lang hinahanap nating last one? Is our work non-flow pa. Okay. So, meron pa pala tayong work non-flow. So, ano kayang formula ang gagamitin natin for work non-flow? Anyone? Bakit ka, sir? Oo, yung color game ng mga yan. Online. Online. Oh, ano kayang formula ang gagamitin natin sa work non-flow? Tingnan ulit. Anong formula? Dwayne, bawi ikaw. Anong formula natin sa work non-flow? Let me hear from Mavis. Mavis, what will be our formula for work non-flow? P V2 minus V1. P V2 minus V1. That is V1. correct. Ay, thank you so much po, ma'am. After class po, doon ako dadaretsa. Sige po. So, pressure times V2 minus V1. But do we have any pressure available? Do we have any volume available? Wala po, ate. Wala po, ate.
So what should we do? Oh no! Pinapasaya na lang yung sarili. Anong gagawin natin? Kasi yung ating pong discussion kanina, we also take note that work non-flow is also equal to heat minus change in internal energy. So either or, pwede po natin gamitin yan. No. So therefore, dito is also equal to heat minus internal energy. Ano bang value ng heat natin? 150,000 joules minus yung internal energy na nakuha, 115.413 ba't dumami? 0.694 joules po. So what will be our work non-flow, mga idol? Sir, 34,586.306. 106 joules. Huh? 150 minus 15. Okay, 34,586.306 joules. Good job! Sino yun? Si Dwayne? Good job! Alright! Can you say mama? Bawal yan, bawal yan. Okay. So, gets nga po mga idol ang paano gamitin or paano mag-solve ng ating constant pressure process. Opo, ate. Putik na yan. Any question po? Question? Wala po, ate. Sige talaga, Darlene. Clarification? Okay. So, for problem number 2, same naman po ng process, no? Nag-iba lang yung given natin. Ganon din po yung ating gagawin. So, pwede nyo na pong itry iyan. Okay? So, kung wala na, siguro pwede na muna tayong hanggang dito para kapantay lang tayo ng kabilang section. Dahil bukas, inimit ko naman yung kabilang section para umabot naman hanggang dito. Para next week po, o di pantay-pantay na tayo. Pero most probably, Tuesday, sana may pasok, no? Kaso may bagyo. Pero wag nyo nang i-wish na wala, ha? Kawawa naman yung mga nasasalanta. So, I think we're all good before I end our class. Everyone, please do open your